So nakikita natin na talagang gusto lang talaga nilang targetin, gusto nilang pahiyain, gusto nilang butasan, kahit papano ang pagkatao ni VP Sara. Pero sa tingin ko, hindi naman sila nagwagi. Bakit? Kasi lumabas silang parang mga bully. Pero wag natin kakalimutan, noong 2023, ang pinagmulan nito ay yung tambaluslos. Ibig sabihin, yung natanggal itong si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, nag-react ang Vice President, kinampihan si GMA, nagsalita ng tambaluslos at ayun na, nabiyak na ang unit team. Everything went downhill from there. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Harry Roque mga kababayan. Masyado nang halata itong mga pamumulitika na ginagawa sa mga Duterte. Yan ang wika ng taong bayan sa nasabing hearing ng OVP budget na kinasasangkutan nila Congressman Marcoleta, VP Sara, laban sa mga kongresong buwaya na sina Zaldico, Tambalos Romualdez, Kimbo at marami pang iba. Na talaga nga namang pang-iipit ang ginagawa nila upang hindi bigyang budget itong OVP upang sa darating na eleksyon may masabi ang mga ito na walang na-accomplish ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Grabe naman yan. Na habang sila hawak ang budget ng bansa, todo kurakot di umano ang mga ito. Dagdag pa na ngayon pa lamang puro ayuda na ang ginagawa ni Tambalos Romualdez. Hindi ba't isang pamumulitika ito mga kababayan na ang ginagawa nila news blackout na puro paninira sa mga Duterte, pagkunsyaba sa mga Kongreso o House of Representative, pagbibigay ayuda ng mga ito na kunwari may lingap talaga sa mahihirap, sumisimbolo lamang yan na isang pamumulitika nga ang kanilang ginagawa. Grabe naman talaga. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika nga ni Atty. Harry Roque hindi na nga ginagalang ang ating Vice Presidente. Sapagkat alam nila na hindi nila mababaliktad ang isang Duterte, na once na ito maging presidente, wala na silang chance na maging corrupt kapag nangyari yun. Kaya ginagawa nila lahat na maupo itong si Romualdez na kasapakat nila sa mga gawaing mali sa loob ng gobyerno. Ngunit hindi naman bulag ang taong bayan na hindi makakapantay ang isang tambalos na Romualdez sa isang Duterte na si VP Sara. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Abay, kayo ba'y nanood ng The Grand Event kanina sa Kongreso? Abay, napahanga talaga ako kay Congressman Dante Marcoleta. Manong, ang galing mo, ha? Talaga nga namang hindi niya inatrasan at talagang ipinaglaban niya yung tradisyon sa Kongreso na pagdating sa budget ng Pangulo at ng Vice Presidente, dahil sila ang pinakamataas na opisyalis ng bayan, meron talagang tradisyon na hindi na nagtatanong, hindi na binubusisi ang budget ng Presidente at ng Vice President. Talagang ganyan naman po. Si Dante, 18 years na halos sa Kongreso, 18 siya next year, ngayon 17th year. Ibig sabihin, 2 beses na siya nag-3 termers, alam naman niya talaga kung ano yung tradisyon na yan. At alam niyo naman sa Kamara, dahil sila ay mga mambabatas, yung tradisyon minsan ang pinagmumulan ng kanilang mga rules. So bagamat hindi siya talaga formally nakasulat na rules, ang tradisyon naman po ng Kamara ay hindi nagbabago, except itong taon nito. Itong taon nito, binusisi talaga ang budget ng Vice Presidente at hindi lang po yan. Sa mulat mula, talagang target nila na bawasan ang budget ng Vice Presidente. Sa tingin ko nga, kung pwede nila gawing zero budget yan, gagawin nilang zero budget. Pero ang aking prediction dyan, magbibigayan ng budget para sa sweldo lamang at walang programang popondohan ang opisina ng Vice President. Kasi nga, ang gusto nila, mawala bilang banta sa 2028 itong si Inday Sara Duterte. At kung sila nga napalitawin nila mga kababayan na walang accomplish itong si VP Sara sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente, Mautak talaga tong mga buwaya na to Ang galing mamaliktad ng istorya. Lalo na yung Tambalos Zaldico. Iligwak nyo mga yan mga kababayan kung may balak mga tumakbo sa senatorial election o presidential election. Susunod, mag-impeachment pa yan. Para ngayon pa lang, mawala na bilang banta itong Vice President. Pero pag-usapan po natin ngayon, tama ba ang sinasabi ng mga kongresista na dapat dumalo si Vice President Sara dahil katungkulan naman ng Kamara na busisiin ang budget ng lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno? Well, tama po yan. Kung walang tradisyon. Yung tradisyon nga, out of respect dun sa pinakamataas na mga opisyalis ng bayan, hindi na dapat binubusisi. Bakit? Kasi lahat sila halal ng taong bayan.
Pero kung titignan mo, magkano lang ba yung boto ng mga kongresista? Distrito lang yan. So siguro malaki na 80,000 dyan na panalo. O sabihin mo na 100,000 ang boto nila. Iko-compare mo naman sa boto ng isang presidente at vice-presidente, no? Na talagang milyon-milyon ang nagtiwala para maging presidente at vice-presidente. So yun po yung ibig sabihin na hindi lang siya tradisyon, kung hindi respeto sa taong bayan na bumoto sa presidente at sa vice-presidente. Dapat nga, kung maaari, ipa-lifestyle check ang mga naupo na yan. Yung mga nasa kongreso, sina Kimbo, Zaldico, para magkaalaman kung sino talagang tunay na mga buwaya. Kasi itong mga winiwikan ni Vice President Sara, may katotohanan mga kababayan sapagkat nagsalita na din itong chairman ng COMELEC na talagang nagdodoktor sila ng papeles di umano itong sina Romualdez at Zaldico at kanilang binubulsa na nahuling inadres nila ito sa COMELEC pero hindi naman natanggap ang nasabing ahensya. Pangalawa, tama po yung sinasabi nila na talagang sa ating sistema ng gobyerno, talagang the power of the purse lies with Congress. Ang problema, meron din pong good faith at saka bad faith. Yung good faith is, unang-una, yun nga po, no, sinusunod ang tradisyon na out of respect dun sa mga maraming na botong nakuha sa taong bayan, hindi na dapat idiskurso pa o hindi na kinakailangan busisiin pa ang budget ng presidente at ng vice president. Pero yung good faith and bad faith, makikita nyo rin yan dun sa mga aktwasyon ng mga kongresista. Sa mulat-mula, itong taon nito, alam natin na nagkaroon talaga ng script na wag bigyan ng budget ang vice president. Ano ba pinagmulan nito? Ang pinagmulan nito ay yung panahon na binawasan nga ang kanyang confidential fund. Yung panahon ng 2023. At yung 2024 nga, hindi na humingi ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. Pero wag natin kakalimutan, noong 2023, ang pinagmulan nito ay yung tambaluslos. Ibig sabihin, yung natanggal itong si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, nag-react ang Vice President, kinampihan si GMA, nagsalita ng tambaluslos at ayun na. Nabiyak na ang unit team. Everything went downhill from there. So, yung good faith and bad faith na sinasabi ko, totoo po na good faith talagang obligasyon ng Kongreso na busisiyan ang budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero dito, makikita mo na may bad faith. Bakit? Kasi nga sabi ni Dante Marcoleta, merong tradisyon na hindi na binubusisi ang budget ng dalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Pangalawa, alam naman natin na sa mga pangyayari sa politika dito sa Pilipinas, talagang tinitira at titirahin talaga ng speaker itong vice president bilang pinakamalaking balakid sa kanyang pagnanais na maging presidente o di naman kaya prime minister sa lalong mabilis na panahon. Kaya nga sinasabi ko, merong good faith and bad faith. Kung good faith yan, sinunod nila yung tradisyon. Diba? No questions asked. Kasi yun naman talaga ang tradisyon. Ako po, nagsimula ako magtrabaho dyan sa Kongreso, law student ako. 1988, nung nagsimula ang Kongreso, sa panahon ni Cory, nagtrabaho na po ako dyan sa Kongreso. At alam ko naman talaga na ang presidente at vice-presidente hindi na binibusisi ang budget. In fact, kasama din sa hindi binibusisi ang budget ay yung mga ahensya na meron tinatawag na fiscal autonomy, yung hindi po pwede bawasan ng Kongreso. Kasama na dyan ang Korte Suprema at saka yung mga constitutional commissions, gaya ng Commission on Audit, Commission on Elections, at saka ang ombudsman, no? So, hindi na dapat dinidiskursuhan pa ng budget yan dahil nga hindi naman po pwedeng bawasan ang hinihingi nilang budget, no? Pero yun nga po mawawala ang good faith kung pati ang tradisyon ay binaliwala. Paano nila ngayon i-explika sa buong kasaysayan ng Kongreso? Ngayon lang talaga binusisi ang budget ng Vice President. Well, siguro yung mga historians pwedeng manaliksik at sabihin sa atin kung meron ding naging ganitong politika na mag-away ang presidente at ang vice president at talagang binusisi rin ang budget ng vice president. Pero nung panahon naman ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte, alam naman natin na magkatunggali sila sa politika, hindi po ginawa ng ganyan ni Presidente Duterte si Leni. In fact, nung mayroong mga bulong-bulungan na i-impeach si Leni, siya pa nagsabi, itigil niyan. Walang mabuting kararatnan niyang impeachment niyo kay Vice President. Hayaan niyo siya, demokrasya to. Kaya pabayaan niyo siya magsalita kung ayaw niyo sa akin. No? So, yan po yung pagkakaiba talaga noon at ngayon. At saka pansin na yan ng taong bayan, Attorney Harry Roque, na simple lang itong ginagawa nila, pamumulitika to, paninira sa mga Duterte kasi alam nila na hindi makakapantay ang Romualdez sa isang Sara Duterte. Kaya lahat ay ginagawa nila, mapa-news blackout, kuntsabahan ang mga kongreso, ang mga nasa House of Representatives, magbigay ayuda sa mga mahihirap para kunwari masabing lumilingap sa mga mamamayan. Lahat ng mga propagandang to, isa lang ang bagsak, pamumulitika ito. Ngayon parang binggahan po
malinaw na nagbebenggahan. So, binaliwala ang tradisyon na isang indikasyon na wala pong good faith doon sa ginagawa ng Kongreso at talagang hinahanapan nila ng butas ang Vice President. Kulang na lang talaga tawagin magnanakaw ang Vice President. At meron nga mga nagsabi na magnanakaw siya. Pero ang totoo po, nakabinbin pa po sa Korte Suprema yung issue ng legalidad ng confidential funds. At kung ako ang tatanungin ninyo, hindi naman siya ang nagbigay ng confidential fund. Siya ay humingi, binigyan at ginamit. So kinakailangan lang tignan dyan yung paggamit ng confidential funds, alinsunod ba yan dun sa rules and regulations ng COA sa paggamit ng confidential funds? Kasi itong mga confidential funds naman ito, hindi siya subject to normal liquidation procedures. Kasi nga, confidential funds vested with national security. So hindi naman talaga lilalantad sa publiko kung ano yung mga detalye ng paggastos na yan. No? Pero ang punto nga po is, itong taon na ito, wala naman talagang confidential fund na hinihingi. Nung nakalipas na taon, wala rin talagang confidential fund. Eh bakit binabalik pa yung mga nakaraan sa mga diskurso ngayon? So nakikita natin na talagang gusto lang talaga nilang targetin, gusto nilang pahiyain, gusto nilang butasan, kahit papano ang pagkatao ni VP Sara. Pero sa tingin ko, hindi naman sila nagwagi. Bakit? Kasi lumabas silang parang mga bully. Nag-iisa doon si Inday Sara, isang magandang babae, isang abogada, naninindigan, matapang, lumalaban, at ang kalaban niya, ang buong Kongreso ng Pilipinas. Alam niyo, nakakalungkot, ha? Kasi kanina nga, no, doon sa nagkaroon ng motion na bakit babaguhin ang tradisyon at nagbutuhan, tatatlo lang ang bumoto na dapat hindi baguhin ang tradisyon. Pero alam niyo, kung ito ay magiging bagong tradisyon ng Kamara, wala pong kapayapaan sa larangan ng politika ng Pilipinas. Dahil bihira naman po talaga na magkakampi ang nagiging presidente at vice-presidente. Ang rule po natin sa Pilipinas kasi, parehong halal, diretso ng taong bayan ng presidente at ang vice president. Sa Amerika po kasi, hindi sila po pwedeng pumili ng ibang vice president. Kung ikaw ay boboto kay Trump, automatic ang boto mo sa vice president, yung vice-presidente ni Trump. At yun naman, automatic magiging Senate president. Para meron namang trabaho yung vice-presidente, hindi lang nag-aantay para mamatay yung presidente o magkasakit o mag-resign. May trabaho siya. Kabahagi siya ng legislatura dahil siya magiging Senate President. So siguro, kung tayo magbabago ng saligang batas, ganun na rin ang gawin natin kasi talaga namang palamuti lang ang Vice President sa ating sistema ng gobyerno na hindi naman dapat. No? Well, in any case, again, unang-una, pugay po kay Congressman Marcoleta dahil pinanindigan niya ang tradisyon. Tradisyon na responsable para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Presidente at Vice-Presidente na hindi magkakampi. Kasi mabibilang mo naman talaga yung mga pagkakataon. Ayan nga, traitor na kaibigan, wika nga ni VP Sara. Kung una pa lang gumagawa na ng tama itong administrasyon ni Bangag, di sana walang problema. Pero hindi Nakikita ng Duterte ang mga kababuyan nilang ginagawa sa Malacanang. Yung pagpupulburon, paglustay ng pera sa mga puro party at pag-flight nila pa ibang bansa, no? Na magkakampi ang Presidente at Vice President. O in recent history, tignan natin. Di ba? Si Leni at si Presidente Duterte hindi magkakampi. Si Arroyo, si Aquino at saka si VP Binay hindi rin magkakampi. Yung Arroyo at saka si Noli de Castro magkakampi. So exception yan. Pero before that, syempre si FVR at saka si GMA hindi rin magkakampi. Di ba? Pati naman yung panahon ni Cory Aquino, bagamat magkakampi talaga sila ni Salvador Laurel, naghiwalay din sila sa kalagitnaan. Hindi, sa simula pa lang naghiwalay na sila. So kung wala yung ganyang tradisyon na hindi na binubusisi yung budget ng Pangulo at pangalawang Pangulo, talagang wala pong kapayapaan sa larangan ng politika. At ang mangyayari, politika na lang ng politika taon-taon. Dahil pagdating pa lang sa budget, naglalabanan na yung hindi magkakamping Presidente at Vice President. Tradisyon yan, pero merong dahilan, kaya yan sinusunod ng mga Kongreso. Kapayapaan sa larangan ng politika, respeto sa desisyon ng ginawa ng soberenyang mamamayang Pilipino. Sana naintindihan yan ng mga miyembro ng Kongreso ngayon. Well, sa ating sistema naman po ng batas, ang prediction ko naman, i-restore naman po ng Senado kung ano man yung tatanggalin ng Kamara. Kasi ang mga senador, mas malawak ang paningin at mas merong respeto sa mandato ng taong bayan na ibinigay sa Vice President kasi after all, marami sa kanila nagtangka na maging Vice President at Presidente at hindi pinalad. So dahil dyan, may respeto sila sa ating Vice President. So, unfortunately, mga kaibigan, tuloy po ang magulong buhay ng politika sa Pilipinas. Ang tanong, ano ang magiging endgame? Meron pa ba tayong
3 taon ng ganito na napakagulo o meron bang maghihimasok Naku po. para protektahan ang taong bayang Pilipino? Well, nasa saligang batas naman po yan. Wala pong krimen kapag sinabi ko na meron naman pong institusyon na tinalaga na bilang protektor ng sambayanang Pilipino. Alam na po natin kung sino sila.